Okay, hello po and welcome sa isa namang walang kwentang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-usapan po natin yung issue ni Angeliana at ni Idel, Raffy Tulfo, okay? O kaya lumabas uli yung issue to dahil sa interview ni Aiko Melendez sa vlog niya nung in-interview niya si Angeliana dito sa vlog niya. So in-interview ganyan-ganyan na parang dapat magtatapos na yata ng yung interview ni Aiko Melendez and by the time na sabi ni Angeliana, akala ko itatanong mo yung nangyari sa akin tungkol dun sa nung natulfo kami. Kaya etong kaso ni Angeliana nung naipatulfo sila. So yun, eto nakalagay dito yung may part. Ang daming part na ito, may part 1, part 2. Yung part 2 parang naka-private yata. Part 3, part 4. Ayan, yung issue na nireklamo sa Raffy Tulfo in action. Etong Iliana Brothers. Okay? This was 2019, 4 years ago. Naireklamo sila. Dumulog din sila sa yung part 2, video unavailable, inalis na nila. Tapos ang natira na lang part 1, part 3, part 4. Ngayon, naging issue ulit, lumabas ulit itong issue to dahil nga dito sa interview ni Aiko Melendez na naglabas ng hindi naman sama ng loob, hinanakit. Medyo may hinanakit pa siya doon sa issue na pinatulfo sila dahil nga daw nabahiran na ng masama yung pangalan nila. Dahil nabahiran sila na silang magkakapatid ay mga scammer dahil sa mga binitawang salita ni Tulfo sa RTIA. And ngayon, i-feature natin yung video ni Miss Attorney Claire dito sa channel niya, Batas with Attorney Claire Castro. Okay, subscribe na rin kung may time kayo. So, eto nakalagay, nag-bluff lang si Senator Raffy Tulfo, NBI ginamit na panakot kina Angeliana. Okay? So, play natin yung more or less yung nangyari. Kung bakit lumalabas na naman tong viral issue tungkol kay Angeliana and the brothers. Sa ganda nila na scammer, Okay. sa schools ako nun eh. Yes. So minsan kung yung mga comments, tama yan, panoorin yung Tulfo. Oh. Sabi ng ibang nasa comment, di ba nakakulong yan dahil scammer? Hello everyone, welcome back to Yan. my YouTube channel. Batas with Attorney Claire. Yun yung nabansagan silang scammer, yung Iliana Brothers. Dahil nga lumabas sila at inireklamo dun sa RTIA. At dito pinag-usapan ni Miss Attorney Claire kasi nga nabanggit ni Angeliana na parang wala sa kanila yung problema. Okay, hanapin natin dito sa video. Wala namang kaming nilokong tao. Yes. Wala kaming in-scam. Marami kaming tinulungan. In fact, break even nga kami. Siguro naroon lang kasi ito na baka yung subong niloloko namin. Oo. Pero the truth is, wala kaming kaso, wala kaming NBI, wala. Nabansagan lang kaming scammer. And that, nasaktan ako kasi yung family ko naapektuhan. Yun yung epekto ng reklamo sa Raffy Tulfo in action. Na kahit na lumabas sila dun sa programa, nabahiran na ng masama yung apelido nila. Dati nung nanonood din ako sa Raffy Tulfo in action, parang nga naman yung image nila parang sikat na sikat ka tapos bakit ka pa mangi-scam? Kasi nga 'di ba yung mga eskwelahan sa atin ay business na rin eh. Pero inexplain nila dito sa mga episode na nalulugi na sila. Pero yung pagkaka-explain naman din dito ni mas more on kasi pinakinggan yung side dito sa RTIA ng mga nagrereklamo at saka yung input ni Raffy Tulfo na sa tingin ko hindi sila masyado nakapag-explain. Tapos na banggit nga din dito ni Attorney Claire na kahit yung TESDA nagpapasa ng sisi sa Iliana Brothers, well in fact ang may problema talaga yung TESDA at saka yung SEC kaya hindi makapagbigay ng certificate yung eskwelahan ni na Iliana Brothers. Okay, pakinggan natin tong part na in-explain ni Attorney Claire yung pagpasa ng TESDA na bakit hindi mabigyan ng certificate itong mga bata. Hindi lang siya nireklamo. Nagrereklamo rin naman ng mga Iliana sa tagal ng pagkilos ng SEC. Gumawa ba si Senator Raffy Tulfo dito noong panahon na to na makausap ang mga taga-SEC? O maiayos man lang yung mga papel para magkaroon ng kapaki-pakinabang na solusyon para sa mga estudyante and at the same time para sa Iliana Colleges? Hindi ko na naman tinawagan dito yung TESDA. Yun sana yung namin, isang sadya namin dito. Kasi wala kami magawa. Ngayon, baka sakaling masulatan niyo po yung sequence test o SEC na, kasi Raf, that 1 year na tinapos nila, yung pamasahe, aanin namin, makikipag-usap kami, bilang sila sa pamasahe, and kung ano man, mag-negotiate kami para makapagbigay kami ng, makabawi man lang sila. But yung 1 year na nasayang na nag-aaral sila, at hindi nabigyan ng certificate. Kung tutusin, hindi naman nasayang dahil may mga natutunan din yung mga bata o yung mga tao. May parang matatanda kanina dun sa yung mga taong nag-aral dun sa eskwelahan ng Iliana Brothers. Okay? May natutunan, kumbaga may naibigay na silang service. Ang inantay na lang ng mga nagrereklamo is yung certificate. Okay? So, kumbaga hindi scam kasi kung ang sinasabi kasi ni Tulfo dito kung yung dati maniniwala ka yung galing scammer nga tong mga Iliana Brothers. Pero kung papansinin mo talaga, sila hindi lang nila in-offer yung services nila.
naturuan na yung mga estudyante. Naturuan na sila yung kaalaman na ipasa na sa kanila. Ang kulang na lang yung certificate dahil nga sabihin na natin kulang yung mga papeles ng eskwelahan, okay? Pero yung service nila is na hindi lang nila na-offer, na naibigay pa nila. So hindi mo pwedeng masabing scam yun. Okay? Scam yun kung may nakuha ka ng pera tapos wala ka na napala doon sa perang binigay mo. Well, in fact dito, tumagal na ng 1 year yung course na naturuan na sila ng mga teacher ng eskwelahan ng Iliana Brothers. So yung service nila is na-receive na nila. So ang kulang na lang talaga yung certificate, na hindi maibigay ng TESDA. Yung scam na sinasabi na pinaratang na dito ni Raffy Tulfo, ni Idel, ay mali, 'di ba? Kung wala ka talagang critical thinking, tapos binahiran sila na scammer, mali. At doon nga yung nilabas na dito sa interview ni Aiko Melendez. Doon siya parang nagkaroon ng hinanakit doon sa issue. Ewan ko kung hindi niya naman din sinisisi si Tulfo dito. Parang may konsiderasyon pa rin siya na hindi siraan si Tulfo. Kasi hindi siya si Tulfo. Dahil kung siya si Tulfo, walang alinlangan sisiraan kanya kahit wala pang ebidensya. Tapos yun dito nga sa part 5 hinambalos ang Iliana dahil wala raw modo. Pakinggan natin si Angeliana. And gusto ko lang paliwanag na tumawag pa nga yung head ng red tape yun. Sabi sa akin, napanood ko, akala ko pagagalit ako. Hindi mo kasalanan yun, Sir Anjo, kasi yung certificates will come from TESDA. And they have a maximum of 5 days. Pag hindi 5 days yan, pwede silang iniklamo. Tulungan mo, iniklamo natin. Ayaw ka na boss, na ano na ako nabugbog na ako dito sa show. But then again, you're cleared. Kaya yung dun sa nung time na pumutok to, yung TESDA naghuhugas kami para sabihin na hindi sila yung may kasalanan tungkol dun sa mga certificate na hindi lumalabas, na hindi maibigay sa mga estudyante. Well, in fact, sa TESDA manggagaling yung certificate katulad na nabanggit nga ni Angeliana dito sa interview. So, the damage is done and nasira na yung pangalan nila. Pero dati nung pinapanood ko tong yung episode na to, parang naiinis din ako Kasi pumunta sila, nag-explain sila, and kung kung precondition na yung katulad ng nabanggit ni Cynthia Villar, precondition na yung utak mo, yun na yung iisipin mo. Okay? Pero dito sa issue na to, nung pinapanood ko to, parang precondition na rin yung yung utak ko na ang sasama na itong mga Iliana brothers ng scam. Tapos nung in-interview sila, syempre hindi mo napapansinin kung anong yung sinasabi nila. Tapos patawa-tawa na lang si Angeliana kung paano mag-explain, tapos parang medyo mahangin ng dating. Pero yung pagkaka-explain hindi masyadong Ngayon lang dito sa sa interview ni Aiko Melendez, medyo mas nalinaw yung side ni Angeliana sa side nila kesa nung nag-explain sila dito. Oo, nag-explain sila dahil nga kaya kulang sila sa SEC registration, kaya hindi makapagbigay ang TESDA kasi nga hindi pa registered na yung eskwelahan. Pero nabanggit naman dito na sa Raffy Tulfo in Action na parang 5,000 students ang nabigyan na. Okay? So hindi rin scam, hindi mo rin mas masasabing scam kasi out of, sabihin mo ng ang nagrereklamo ilan yun? 20? Yung nasa studio kanina, nasan yan? Sabihin mo ng 20 sila. Kung ang nabigyan ng certificate is 5,000, isolated case na to na pwede namang solusyonan ng hindi ka magpapahiya ng tao. Yung sasabi ko na scammer ka. Yun yung pinapalabas na sa RTIA na na-scam sila. Well, in fact, yung service ng eskwelahan ay naibigay nila. Ang kulang na lang talaga ay yung certificate dito sa mga isolated na students na nandito na nagrereklamo. Na sila, yung eskwelahan, pwede magpatunay na nakapagbigay na ng certificate sa more than 5,000 students sa iba pang estudyante. Na hindi mo pwede sabihin na scam yung mga estudyanteng to. At saka maraming issue ngayon na lumalabas sa internet kasi nga dumadami na rin yung mga vloggers na nag-e-expose dito sa RTIA, sa mga pinagsasasabi nila dito sa RTIA na hindi tama. Okay? At in-encourage ko rin yun na advocacy ko rin yun na katulad ni na Attorney Claire, ni na Attorney Libayan, na in my own way magpakalap ng tamang impormasyon tungkol sa maling gawain ng RTIA. So, yun lamang po. Sana yung mga isyong ganito, wag po tayong basta-basta manghusga. Gamitin natin yung critical thinking natin at maging mapanuri sa mga issue. Hindi lang basta sinabi ni Idol, papaniwalaan mo na. Okay? So, yun lamang po. Please, paki-follow po ako sa Facebook page ko and paki-subscribe na rin po ako sa YouTube channel ko. And maraming salamat po sa mga nanood na itong walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw. And hanggang sa susunod, ingat po tayong lahat. Ciao, ciao.